Ngayon po umaga tayo po'y dadako sa salita ng Diyos. Sa po sa aklat po ng Proverbs, Kawikaan sa 27. Sabi po dyan, do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring. Hallelujah. So, ito po ay paalala ni Haring Solomon para po sabaw sa po sa atin. Huwag daw nating ipagyabang. Hallelujah. Huwag natin ipagyabang ang araw ng bukas. Hallelujah. Pagkat di mo alam kung anong magaganap. Hallelujah. So, sino po nakakaalam kung anong mangyayari sa atin sa araw ng bukas? Alam ba natin? Kahit yung mangyayari mamaya, hindi natin alam. Diba? Sa mahalaga mga minamahal, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi po ng isang mangaral, huwag daw nating pangarapin na magkaroon tayo ng mahabang buhay. Diba? Niya, ang pangarapin natin, gaano man kaiksi ang buhay natin, ay magampanan natin ang ating purpose. Bakit tayo nabuhay dito sa mundo? Diba? Totoo nga naman, kahit na bigyan tayo ng Diyos ng mahabang buhay, bigyan tayo ng 100 taon para mabuhay. Pero sa loob ng mahabang panahon ng buhay mo, na hindi mo naman natuklasan kung ano ang purpose ng Diyos. Bakit kanya bigyan ng mahabang buhay? Baliwala din ang mga bagay na ito. Amen? Diba? Saan ang pakinabang natin? Basta lang tayo nabuhay. Na hindi natin alam kung ano ang direksyon ng buhay na mayroon ka. So, kumbaga mga minamahal, ano nga ba ang kahulugan ng buhay ng tao? At paano ba ito magkaroon ng kabuluhan? Diba gusto natin, yung buhay natin maging makabuluhan. Sa ating kalagayan bilang mga anak ng ating pong Panginoon, siyempre, alam natin, nang makilala natin ang Diyos, makilala natin si Kristo, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, nagkaroon ng pagbabago. Amen? Diba? Nang makilala natin ang ating Panginoon, yung buhay natin nagkaroon ng pag-asa. Amen po. Diba? Hallelujah. Kasi may mga tao na nabubuhay sa ating panahon na kung titingnan natin,
ang kanilang kalagayan na kahit na marami at sagana ang buhay sa araw-araw, pero dahilan wala sa kanila ang ating Panginoon, kumbaga, hindi mo sila makitaan ng kasiyahan. Hallelujah. Ikumpara sa kalagayan natin bilang mga anak ng ating pong Panginoon, sabihin natin na kahit na tayo po'y salat sa maraming mga bagay, diba? Wala man tayong nakatagong kayamanan sa bangko. Hallelujah. Pero nararamdaman natin, kontento ka kasi may Diyos ka na inaasahan. Diba? Hallelujah. Kanya sa Facebook, yung sabi ni Manny Pacquiao, maraming mga tao, sabi niya, walang ibang pinangarap kundi magkaroon ng maraming pera. Ginagawa ang maraming mga bagay, lahat-lahat ginagawa para lamang magkaroon at magtamasa ng maraming kayamanan. Pero sabi niya, sasabihin ko sa inyo, lahat ng yan, nahawakan ko na. Billion. Diba? Totoo naman, marami siyang pera. Pero sabi niya, sa dami ng kanyang pera, hindi niya natagpuan ang tunay na kasiyahan sa kayamanan. Nandyan pa kayo? Parang ayaw niyong maniwala kay Manny Pacquiao. Hallelujah. Ay, tingin ko naman kung mamintin ni Manny Pacquiao ang kanyang kayamanan, at samahan siya, bigyan siya ng karunungan ng ating pong Panginoon, hanggang mamatay si Manny, hanggang sa kanyang mga anak at apo, hindi siya maghihirap. Diba? Alam ba natin na si Elvis Presley matagal lang patay, pero yung lahi ni Elvis Presley, at susunod pang mga lahi na nabubuhay ngayon at mabubuhay, hindi maghihirap. Sa dami ng kanyang naiwang kayamanan. Hallelujah. Diba? Kaya sabi ni Manny Pacquiao, nahawakan ko na yan. Sa dami ng kanyang pera, sa dami ng pera dumaan sa kanya. Sabi niya, nahawakan ko na yan. Pero hindi iyon ang makapagbibigay ng totoo na kasiyahan sa buhay ng isang tao. Diba? Pagdami nga ng pera, pagdami ng problema ng tao Diba? Paglaki ng kayamanan, paglaki din ng alalahanin at problema. Kasi nga, ang kayamanan at pera, sabi ng Bible, ay laging nagiging ugat ng kasamaan dito sa lupa. Hallelujah. Kaya nga, sa bawat sa atin, sabi ni Haring Solomon, bakit sinasabi ni Solomon ang mga bagay nito na wag daw nating do not boast about tomorrow. Kasi nga, tao lang tayo, hindi naman tayo may hawak ng kinabukasan natin Amen. Although na tayo ng mga tao nag-iisip, nagpaplano para sa kinabukasan natin. Kaya ang ginagawa natin, okay, mga anak, mag-aral kayo para sa inyong magandang kinabukasan. Diba? Yan sinasabi natin ng mga magulang.
sa ating mga anak. Na kaya tayo nagsisikap, nagpupunyagi tayo ng mga magulang, makapag-aral ang ating mga anak para sa kanilang kinabukasan, para bagang tayo na ang pinanggagalingan at nagbibigay ng magandang kinabukasan para sa ating mga anak. Na hindi natin alam, sabi ng Bible, huwag na natin ipagyabang, huwag natin ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi natin alam kung ano ang magaganap. Alam ba natin kung ano mangyayari bukas? Hallelujah. Diba? Hindi natin alam yun. Kasi, posible, sa araw ng bukas, wala na tayo sa mundong ito. Tama po ba? Diba? Posible na ikaw at ako ay wala na sa araw ng bukas. Hallelujah. Pero ang kagandahan sa ating buhay, at ating kalagayan bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y nagtitiwala sa Diyos. Ang buhay natin ay nakasalalay sa Panginoon. Ano man ang mga magaganap bukas o sa araw na mga darating sa buhay natin, alam natin na tayo ay protektado ng Diyos. Iingatan ka ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Diba? At ang sinasabi po sa Bible, saklat po ni Lucas, Luke chapter 12, mula po sa verse 13. Merong kwento dyan ang atin pong Panginoon. Luke chapter 12, verse 13, sabi niya, sinabi kay Jesus ng isa sa mga naroon, Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na paggatian namin ang aming mana. Sumagot siya, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Hallelujah. Sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Isipin natin, kahit mayaman tayo, yung buhay doon natin ay wala doon sa kayamanan na mayroon tayo. Pag marami kang pera, hindi po yung garantiya na bukas ay buhay ka pa. Amen. Diba? Subukan mong maglakad. Subukan mong lumabas ng bahay. May bit-bit kang maraming pera. Ay, yung kapatid ko nga, bayaw ko na nag-withdraw ng pera, pambayad sa doon sa bangko sa Makati, pambayad doon sa aming bahay. Anong una, iniisip nila, paano kaya namin kayo ito, pag winidro nila, na inkasyon cheque, at i-deposit doon sa isang bangko, pinalabas ka ng bangko, may bit-bit kang cash na pera, mahigit 1 milyon. Isipin mo, baka yung mga nandun sa loob ng bangko ay, mayroong kasabwat doon sa labas, nandyan na, lumabas na. Tapos, ipatay kang bata ka. Ay di, yung pambayad namin sa bahay, di nayari. Diba? Mangangamba ka sa buhay mo. Diba? Kasi ang tao, sa panahon natin, hindi nag-iisip yan na ang buhay mahalaga. Ang mahalaga sa mga taong masama, ang kaisipan, magkaroon ng pera.
Andyan pa kayo? Kaya sabi ng Bible ang buhay ng tayo wala sa laki ng kanyang kayamanan. Kahit mayaman ka pa, hindi yan makapagdudugtong ng buhay natin. Amen. Amen po. Diba? Kasi kung ang kayamanan o sa dami ng ating pera o sa dami ng pera isang tao ay pwedeng dugtungan ang buhay, ay di isa na si Marcos sana. Diba? Isa na sana si Marcos, hindi pa sana sa patay. Bakit? Dami ang pera Diba? May ill-gotten wealth nga Diba? May kayamanan si Marcos na nakadeposito sa maraming mga bansa na ito'y hinahangad ng mga Marcos Loyalists hanggang ngayon. Na? Kapatid, mga minamahal, pero hindi nga Hallelujah. Kaya sabi ng Bible, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Noong Monday, ay kwento ko po dito, kami po ay, yung mga pastor po na member of God's Grace, pumunta po kami ng Tagaytay. Kami naman ay naisama lang, pupunta ng Tagaytay, kami ni Pastora. At ang aming pinuntahan ay kapatid sa Panginoon. Sila po ay, yung lalaki ay engineer at yung asawang babae ay, mayroon silang, kung di ako magkakamali, may mga negosyo sila sa Marikina. Sila ay taga Marikina at nagkaroon ng property sa Tagaytay. Nakakatuwa kasi nga, ang akala ko pagpunta namin doon ay magre-relax lang kami, siyempre, at yung mga pastor na kasama namin, sila yung mag-share. Yun pala, yung mag-asawa na pinuntahan namin, sila yung mag-share ng kanilang patutuo sa buhay. Kung paano na sila ay pinagpala ni Lord. So, nagsimula na po yung pagdating po namin doon ay mayroon na nakahanda na pagkain. So, nag-almusal po kami kasama nung mag-asawa at yung mga pastor na nandun. So, nung umaga ay nagkaroon po kami ng gawain. At yung mag-asawa ang nag-share. So, habang nagbabahagi sila ng kanilang kwento, ng kanilang buhay, paano na bago ang kanilang buhay, siyempre, dahilan sa Panginoon. Amen? Nabago ang kanilang buhay. At tinuruan sila ni Lord at sila'y pinagkatiwalaan ng property sa Tagaytay. So, habang kanilang dinedevelop yung kanilang property doon, may mga kapatiran na nagsabi sa kanila na para daw ay ma-maintain nila yung kanilang property ay magpabayad sila. Pero sabi ng mag-asawa, nag-pray kami kay Lord. At maliwanag ang sinabi ni Lord na ito ay free para sa mga kapatiran at mga pastor. So, sabi ng kapatiran nila, okay, sabi niya. Yung kanya naman ay kanya lang, suggestion niya. Pero, siyempre,
mas pinakikinggan ng mag-asawa kung ano yung sinabi ni Lord sa kanila. Kaya, yan po ang kanilang ginawa. Kumbaga nakabatay sila sa kanilang panalangin at tugon ni Lord. Kaya, yung kanilang farm ay bukas para sa mga kapatid sa Panginoon. Ang napaganda po doon ay hindi sila tumitingin kung ano yung sekta mo, saan ka membro, sino ang pastor mo, basta kapatid ka sa Panginoon. Basta kapatid. Ang turing nila kapatid. Sa mga manampalataya, ang turing nila hindi ibang tao. Kapatid nila sa Panginoon. Hallelujah. So, nagpuro po yung kapatiran, yung lalaki. Si Brother Manny. Ang kanilang prinsipyo sa buhay, kasi naranasan na nila yung, lalo panahon ng pandemic, talagang napakahirap para daw sa kanila. At siyempre yung kapatiran naman, si Brother Manny, ay laki din sa hirap. Kaya naging prinsipyo nila sa buhay na mag-asawa. Kaya sabi niya, nagpapasalamat ako sa aking asawa na binigay ni Lord. Kaya mga asawang lalaki, mga tatay, magpasalamat kayo. Kasi binigyan tayo ni Lord ng mga kanya-kanyang asawa na nagiging katuwang natin. Amen. Sa buhay. So yung mga asawang babae ay huwag natin ituring na ibang tao. Huwag natin ituring na katulong, kundi katuwang. Amen. Di ba sabi ng Bible, helpmate. Sabi ni Yahweh, na gagawa ako ng makakatulong niya. So, helpmate natin yung mga ating mga asawa. So, yung babae, si Sister, sino nga ni nga Lisa, ay ang kanyang bahagi, ang kanyang ministry ay manalangin para sa kanyang asawa. Kaya, pagka may mga asawa kayo na lagi kayo ipinapanalangin, ay talagang blessed tayo. Amen? Blessed kayo ng mga asawang lalaki na ang inyong asawa ang nagpipray sa inyo. Hallelujah. Diba? Katawa tuloy ako. Ang ating mga asawa, sila yung mga kanyan eh. Sabi ni Brother Manny, mga hindi Holy Spirit yan. Sa amin ni Pastora. Pag si Pastora ay medyo nagabulong-bulong si Pastora, tama. Parang Holy Spirit din. Anak, tama. Huwag yan. Anak, tama na yan. At malimit pa daw ang mga asawa na Holy Spirit. Huli. Lagi. Laging huli. Sa halip na huli, Holy Spirit. Holy Spirit. Hallelujah. So, alam niyo mga minamahal, ang isang bagay na talagang maganda na napakinggan ko doon kay Brother Manny. Sinisikap daw nilang mag-asawa na maging grade 4. Kasi dati daw sila grade 12
Kaya ako yung grade 12. Hindi ko maintindihan nung una eh. No? Kasi wala doon silang iniisip noon kung paano yumaman, magkaroon ng maraming pera. Alam niyo yung kanilang farm doon sa Tagaytay, malawak, no? At kung bukod doon sa bahay nila, may mga tinayo sila mga building doon na pwedeng tulugan ng mga bisita. Libre. No? Pagka isang araw ka, ang bayad nun ay 6 na buwan. 6 na buwan mong babayaran. Pag overnight, 1 taon mong babayaran. 1 taon mo silang ipapanalangin. Hallelujah. Kasi libre na yung lugar, libre yung pagkain, libre yung tulugan. Ang ibabayad mo lang ay panalangin sa kanila. Kasi gusto nila na maging grade 4 sila. Kaya kako yung grade 12 at grade 4. Yun pala, yung ayaw na nila na maging sakim. Andyan pa kayo? Kasi, di ba, yung greediness sa buhay ng isang tao, kaya nga, sabi ni Manny Pacquiao nahawakan ko na lahat ng kayamanan na yan eh. Yung mga pera na napakaraming, nahawakan ko na yan. At sasabihin ko sa inyo, sabi ni Manny Pacquiao, wala doon at hindi doon ang makapagbibigay ng tunay na kasiyahan sa tao. Andyan pa kayo? Diba? Totoo naman eh. Hallelujah. Kasi pagka dumating sa punto na dumami yung kayamanan natin, baka isipin natin, katulad ng kwento sa Biblia ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Sabi nung isa, Panginoon, sabihin nyo nga iutos nyo nga po sa kapatid ko na hatian namin ang aming mana. Sumagot sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo? At sinabi niya sa kanilang lahat, mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa dami ng kanyang kayamanan. Mag-ingat. So yung kasakiman sa buhay ng isang tao, yun po yung dapat nating iwasan. Diba? Kasi pag marami ka nakikitang pera, gusto mo, dumami pa yan eh. Lord, more money. Diba? Gusto natin lagi dagdagan pa ng atin pong Panginoon. Kapatid, kung hindi natin alam ang kalooban ng Diyos, bakit niya tayo pagpalain, ay di baling wala na lang. Amen? Kasi, yan ang magdadala sa tao para tayo po'y mapahamak at tayo ay mawala sa kalooban ng ating pong Panginoon pag hindi natin alam paano gamitin ang kayamanang pinagkatiwala ng Diyos para sa atin. Diba? Hallelujah. Tignan natin mga minamahal. Maraming mga vlogger ngayon na kumikita ng pera sa pagbablog. Siyempre kaya sila kumikita dahil sa kanilang mga taong tinutulungan at binablog. Mayroon isang pastor, sasabi nga namin, isang pastor sa Dait, sa Camarines. Pastor siya at vlogger. Kaya maraming mga pastor pupunta doon. Ako nga natitempt na pumunta, sabi pastora, punta nga tayo doon.
Malapit siguro doon kina Mother Gira, no? Sa diet. So, ang nakakatuwa, no? Lalo yung may namatay na pastor, na sa aksidente na papuntang convention ng Foursquare. Kasama doon yung classmate ko si Noel Biernes, sa Sablayan. Nang maaksidente, yung sakyan nila ng isang pastor, namatay yung isang pastor na vlogger din, na member ng Kalingap. Diba? So, malaking naitulong ng pastor doon sa isang pastor din na namatay sa pamilya niya. At sa ngayon, dahil sa pagbablog nila, marami silang natutulungan. No? Na nakaraang linggo lang, nag-blessing sila ng isang bahay, nasa 37 na yata na bahay ang naipagawa nila. At yung bahay na pinapagawa nila, halos, no, pinakamababa ay 600,000 ang halaga. Sa isang bahay, ha? Alam mo na napaganda. Kasi nga, yung pera na dumadaan sa kanila, nakikita ng mga tao na nag-sponsor na naitutulong sa marami mga kababayan natin. So, bagamat siyempre, kumikita sila sa YouTube, no? So, may pagbabago sa kanilang buhay. Pero ang kagandahan, mga minamahal, yung pera na dumadaan sa kanila ay ibinabahagi nila sa ibang mga tao. Diba? Sa ating kalagayan bilang mga anak ng ating pong Panginoon. Kaya nga, sabi ng Bible, sabi ng ating pong Panginoon, na mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Diba? Kasi pagka tayo po'y pinagkatiwalaan ng ating pong Panginoon, ng kayamanan niya, dapat alam natin paano natin gamitin ito. Amen. May prinsipyo ang Bible sa Genesis chapter 12 na tayo pagpapalain ng Diyos para ano? Para maging pagpapala sa iba. Amen. Gawin nating prinsipyo yan. Para ano? Para hindi tayo maging grade 12. Na? Dapat daw hanggang grade 4. Huwag na tayo mangarap ng grade 1. O grade 0. Patay na tayo yun. Hanggang grade 4 lang. Na? Yung makontento ka kung ano ang binibigay ni Lord sa iyo. Amen? Diba? Kaya sabi mo nga, nakaka-blessed. Alam niyo, lahat kami pastor na pumunta doon, hanggang pauwi kami, pinag-uusapan namin, talagang napakapalad na ng mga kapatid na yon na pinagkatiwalaan ng Diyos. Bukang bibig ng mag-asawa. Ano man ang mayroon kami na nakikita ninyo, huwag na kayong mangarap. Kung anong mayroon kayo ngayon, may bahay kayo, doon niyo simulan. Nabuksan at gamitin ni Lord na maging pagpapala sa ibang tao. Diba? Totoo nga naman eh. Minsan parang nakita tayo na mga ganon, Lord, gusto ko ganito rin. Wala eh. Hindi naman, no? Yung pagpapala ni Lord sa kapatid mo sa Panginoon, iba naman ang sa iyo. Amen? Diba? Kung humangad tayo at magnasa ng katulad nila, hallelujah, iba din ang pagsubok na pagdadaanan natin. Amen po ba? Diba? Susubukin tayo ni Lord eh. Latigit yung puso natin eh. Bakit? Ayaw ni Lord na maging sakim tayo pagdating ng panahon.
Katulad na siya sabi ng ating pong Panginoon dito, sa kanyang mga lagad at sa maraming mga tao, umiwas kayo sa lahat ng uri ng kasakiman. Bakit? Sapagkat ang buhay ng tao ay wala at hindi nakasalalay sa laki ng kanyang kayamanan. Amin po. Hallelujah. So, pakikita po natin mga minaman, ano pa ang sabi ng Bible? Na? Pagkatapos, sinalaysay ni Jesus ang isang talinhaga. Na? Isang mayaman ang umani ng sagana sa kanyang bukirin. Hallelujah. Kaya nasabi niya sa sarili, ano ang gagawin ko ngayon? Wala na akong paglalagyan ng aking mga ani. Alam ko na, ipagigiba ko ang aking mga kamalig at magpapatayo ako ng mas malaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ibang ari-arian. Pagkatapos ay sasabihin ko sa aking sarili, marami ka nang naipon. Marami ka nang naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpahinga ka na lamang, kumain, uminom at magpakasaya. Kaya pala yung mga matatanda na may pera, lalo na sa mga foreigner, no? Sa Europe, sa Amerika, at sa iba pa mga bansa, yung mga mayayaman na may pera, wala silang ginawa kundi magbiyahe. Sumakay ng mga cruise ship, mag-enjoy habang nasa barko. Diba? Lahat ng gusto nila, nakukuha nila. Kasi marami silang pera eh. Diba? Katulad ng mayamang ito na sinasabi sa Bible, nung umalis siyang napakarami, ang problema niya, wala siyang paglalagyan. Diba? Ngunit naisip niya, ipapagiba niya yung kanyang kamalig at magpapatayo ng mas malaki. Diba? At sasabihin niya sa kanyang sarili, ayan, marami ka nang naipon. Diba? Hallelujah. Marami ka nang naipon. Hallelujah. Sabi dyan, para sa mahabang panahon, kaya't magpahinga ka na lamang. Siyempre, kung marami ka ng pera, marami ka ng naipon, na pagkain, di magpahinga ka na lang. Diba? Ibig sabihin, magre-relax ka na lang. Hallelujah. Hindi mo na kailangan magtrabaho at magpakahirap. Diba? Diba yung mga mayayaman? Kumbaga, pwede ka mag-hire ng maraming tauhan. At yung mga tao na yan, sila nang gagawa para sa iyo. Si Diwata nga eh. Si Diwata, yung magpapares. Si Diwata ba nagpapahinga? Hindi. Kasi hindi pa daw sa mayaman eh. Diba? Gumagawa siya kasama ang kanyang mga tauhan. Nagsiserve. Hindi siya nagpapahinga. Kasi hindi pa daw sa mayaman. Kung meron daw sa pera, yung binigay lang ni Rosmar. 1,000,000. Hallelujah. Alam niyo yun? Kasi, laki sa hirap eh. Diba? Yung hirap ng buhay na kanyang pinagdaanan,
Kaya yun, ang ginagawa, nagsusumikap siya na sa buhay. Kaya kahit na may mga tauhan siya, gumagawa pa rin siya. Pero yung mayayaman na naghaharang maraming tauhan at sila nagpapahinga na lang. Diba? Yung mga kumpanyang pinagtatrabaho ng ibang natin mga kapatiran, nagtatrabaho kayo pero yung boss nyo nandun sa ibang bansa. Diba? Parut-parito, namamasyal. Bakit? May nagtatrabaho para sa kanila. Kaya ang mayaman na sinasabi sa Bible na kumbaga sabihin natin na hindi siya kontento kung anong mayroon siya. Kaya yung maliit na kamalig, pinagiba niya para may paglagyan ng kanyang maraming ani. Diba? Siyempre, marami kang ani ngayon. Sa sunod na cropping, mas nanaisin mo na malampasan pa, mas marami pa. Di ba ganon yun? Pag ikaw isang magsasaka, ganon damdamin ng isang farmer. Umani ka ngayon ng marami, gusto mo, susunod, mas marami pa. Di ba? Kung maaari, yung katabi mong bukid, katabi mong lupa, makuha mo pa. Kasi nga, ganon ang tao. Walang pagkakontento sa buhay. Kung ano ang mayroon siya ngayon, gusto niya sa darating na mga panahon ay mas malaki pa. Hallelujah. Yung laging may pakinabang. Kaya, nakita po namin, habang nandun po kami, nagsishare sila mag-asawa, ang puso na mag-asawang ito ay puso na nakaugnay, nakakonect kay Lord. Bakit? Sipin niyo mga minamahal, tumatanggap sila pag alis namin nung hapon, may darating na bisita. Sila yung naghahanda ng pagkain. Hindi sila nagpapabayad. Ang bayad, panalangin. Isipin nyo. Isipin ko sa atin nyo, abaw. No? Yung lugar nila, kung magpabayad, yayaman sila dun eh. Pero hindi nga eh. No? Hindi nga eh. Hindi yun ang puso nila. At hindi yun ang sinasabi ni Lord sa kanila. Gusto lang ituro na mag-asawang ito kung ang tamang kaisipan dapat ang isang taong naglilingkod sa Diyos. Diba? Kasi nga, ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kanyang kayamanan. Amen? Ang buhay natin bilang anak ng Diyos, kapatid, yumaman ka man, dapat hindi doon nakakabit ang buhay natin. Diba? Kasi marami mga tao, may mga Kristiyano, pagka nagkaroon ng kaunti sa buhay, nag-iiba din ang asal. Nadyan pa kayo? Nag-iiba ang ugali. Hallelujah. Hindi na maabot ng iba. Hallelujah. Pero may mga tao na pinagkatiwalaan ng Diyos. Kung ano sila na nakilala natin, yun pa rin sila ngayon. Nadyan pa kayo. Totoo na ang Diyos ay nakakaalam ng puso ng tao. Amin po. Alam ni Lord yan. Alam ni Lord ang puso natin. Kaya nga, kung loobin ng Panginoon na tayo po'y pagpalain niya, kung sino ka ngayon, dapat iyon ka rin bukas. Amin po. Hallelujah. Kaya ano po sabi ng Bible? Sabi dito, pagkatapos sasabihin ko sa aking sarili, marami nang akong naipon para sa mahabang panahon. Kaya't magpapahinga ka na lamang, kumain, uminom, at
magpakasaya. Ngunit, sa kanya, sinabi sa kanya ng Diyos, hangal, sa gabi ring ito, babawian ka, kananang buhay. Kanino ngayon mapupunta ang mga inilaan mo para sa iyong sarili? Hallelujah. Ang mali dito, mga minamahal, sa mayaman, ang iniipon niyang kayamanan ay para lamang sa kanyang sarili. Ayan, marami ka nang naipon, magpapahinga ka na lamang, kakain, iinom, at magpakasaya. Diba? Puro sarili. Puro lang sa kanyang sarili yon. Yung kayamanan niya ay inilaan niya para sa kanyang pansariling kasiyahan lamang. Hallelujah. Para bagang hawak niya ang kanyang buhay at kinabukasan. Kaya nga, tama si Hari Solomon, huwag nating ipagyabang ang araw ng bukas. Gaano man karaming pera mayroon tayo. Hallelujah. Kung yan ay iniipon natin para sa ating sarili lamang, sabi ng Bible, sabi ni Lord, hangal. Hallelujah. Ano po? Hangal. Sa gabing ito'y babawian ka kananang buhay. No? Isipin natin, mga minamahal, yung kanyang naipon ay, kumbaga habang nabubuhay na siya, pakikinabangan niya. Pero hindi nga eh. Kasi may hangganan ang buhay ng tao. Amen? May hangganan. Kaya nga minsan, tinutuwid tayo ng atin pong Panginoon sa mali nating pananaw at kaisipan. Kasi ang lagi iniisip natin, yung ginagawa natin ay para sa kinabukasan natin. Hindi natin alam na ang buhay natin ay tinakda na ng Diyos. Amen? Hallelujah. Na dapat ngayon, sa buhay na mayroon tayo, ma-enjoy na natin. Maramdaman natin, tayo'y masaya na naglilingkod sa atin pong Panginoon. Amen po. Hallelujah. Pero kung tayo po'y pagkalooban ng Diyos, ng pag-unlad ng ating buhay, sapagat yun naman ang pangako ng ating pong Panginoon sa iyo at sa akin at sa kanyang mga salita, kapatid, mga minamahal, kailangan nating maging matalino para gamitin ang kayamanan na mayroon tayo para i-extend ang kaharian ng Diyos para sa iba. Amen? Hallelujah. Glory, glory to God. Kaya sabi ng Bible, ganyan ang sasapitin ng sino mang nag-iipon ng kayamanan para sa sarili. Hallelujah. Ano po? Ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Kapatid, mga minamahal, huwag tayong mag-impok ng kayamanan para sa sarili lamang natin. Amen? Isama natin si Lord. Hallelujah. Diba? Isama natin si Lord. Upang sa panahong darating, diba? Pag tayo po'y nakapag-impok ng kayamanan sa langit, hallelujah, maraming tao magpapasalamat sa Diyos. Bakit? Kasi nga, ginagamit tayo ng Diyos. Ginamit ka ni Lord. Amen po ba?
Alam ba natin na yung mga bagay na pinagkatiwala ni Lord sa atin, pwedeng gamitin para maabot ang ibang tao. Kaya nga sa church, mayroon tayong mission. Diba? Mayroon tayong mga outreach para maabot yung ibang tao. Sa pamagitan ng halaga na atin pong naibabahagi, may mga taong naabot. May mga taong natutulungan ang kanilang pangangailangan. At may mga taong nagpapasalamat dahilan sa ginagamit tayo ng Diyos o nagamit ka ng atin pong Panginoon. Amen? Kaya nga, huwag nating ipaghambog ang araw ng bukas sapagkat hindi natin alam kung ano ang magaganap. Diba? Yung mayaman, sabi ni Lord, hangal. Ngayon din ay kukunin ko ang iyong buhay. Diba? Kanino mapupunta ang iyong pinaghirapan? Hallelujah. Kaya nga, walang problema magpakahirap tayo. Pero dapat alam natin para saan ang ating pinaghirapan. Amen? Dapat gamitin natin ang mga bagay nito para kay Lord. Hallelujah. Matapos man ang ating papel, ang ating misyon sa mundong ito, masaya tayong babalik at magbibigay sulit sa harap ng ating pong Panginoon. Amen! Hallelujah! Sapurihin po ang ating pong Panginoon. Ito po, tayo pong lahat ay pagsitayo, tayo po ay tatapos sa isang panalangin. Amen. Hallelujah! Glory, glory to God. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Banal at makapangyarihan namin, Diyos. Patuloy dakilang Ama na kami po'y nagpapasakop sa iyong banal na kalooban. Tulungan mo po kami, turuan na huwag maging gahaman sa mga bagay na material sa mundong ito. Hallelujah. Totoo, Panginoon, kami po ay mga anak mo na naniniwala sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Lahat ng bagay na aming ginagawa ay ikaw, Panginoon, ang magpapala. Subalit dakilang Diyos, aming pong dalangin, kami po ay bigyan mo ng karunungan at kaalaman na ang mga bagay na pinagkatiwala mo sa amin ay amin po ma-manage, Panginoon, na hindi kami magkasala sa inyo. Gamitin namin, Panginoon, ang mga pagpapalang kaloob mo para maging pagpapala sa maraming mga tao. Lord, salamat. Ano man ang aming misyon dito sa lupa, dalangin namin, Panginoon, na kami po yung samahan. Hallelujah at gabayan. Hallelujah. At patuloy, Panginoon, na may sa katuparan namin ang iyong layunin sa iyong pagkatawag sa bawat sa puso sa amin bilang iyong mga anak. Lord, salamat. Totoo dakilang Diyos, ang buhay namin ay hindi namin hawak. Ang buhay namin ay hindi nakasalalay sa anumang mga bagay na material dito sa lupa. Sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay at ang lakas namin, Panginoon, ay kaloob mo. Biyaya mo sa araw-araw, dakilang Diyos. Kaya nga po, Panginoon, ingatan mo ang iyong mga anak. Pagpalain mo ang kanilang mga buhay. Mamuhay kami
bilang iyong mga anak. At kinikilala namin na ang lahat ng mga bagay ay galing sa inyo. At kami ay mga katiwala mo lamang, dakilang Diyos. Totoo na wala kaming may pagmamalaki sa aming buhay. Ang araw namin at ang bukas namin, dakilang Diyos, ay biyaya mo para po sa bawat isa po sa amin. Kaya nga po, Panginoon, dalangin namin, ingatan mo, gabayan, at patuloy samahan kami sa bawat araw naming buhay. Mangyari at maganap namin, Panginoon, ang iyong kalooban sa bawat po sa amin. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Ingatan mo ang bawat sa uwi sa kanilang mga tahanan. Salamat po sa biyaya. Salamat sa buhay at lakas na aming taglay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu, ito aming panalangin. Amen and Amen. Magandang tanghali po. God bless you. Hallelujah.